Yun. Next question, when did you attend the CEM and how did the coffee entrepreneurship program help your business? And what are some of your important learnings that you have applied in running your own cafe? Ayun. Yun. Nag-attend kami ng CEM, hindi ako nagkakamali, May 2023. May tayo nag-enroll, May kami nag-enroll. Tapos, June tayo. paano nakatulong sa amin yung entrepreneurship program? Lagi ko sinasabi sa kanya yung kumpiyansa sa sarili. Yes. Oh, nothing all else. Yung una muna kumpiyansa sa sarili, yung lakas ng loob. Kasi una, takot kami humawak ng machine. Hindi kami makahawak ng machine. Tapos hindi rin namin alam kung ano bang kailangang mga ingredients. Yun, confidence, yung lakas ng loob, tapos yung entrepreneurship mindset din when you're building coffee shop. Kumbaga, kailangan kasi buo yung loob mo kapag magsisimula ka ng isang coffee shop. So yung nakatulong sa amin yung CEM na ma-equip sa lahat ng mga gagawin. Hindi lang kasi pagtimpla ng kape o standards, tamang standards sa pag hindi lang standards yung tinuturo dito na paggawa ng kape o ah, pag ah, pag-operate ng machine, pero from scratch, from start, kung paano ka mag-asikaso ng permit, sa food, sanitary, then along the way kung sino yung mga i-approach mong mga suppliers, and then lahat, pati financials. Yun. Kumbaga, may oras nga, wala kaming oras na parang sasabihin namin magkukwit na. Kasi nung first day pa lang, okay, ganito pala yun. Ang dami namin agad din na natutunan. Yes, tama lahat yung mga nabanggit ni Ivan, and just to add lang din ano, yung CM kasi stands for Coffee Entrepreneurial Masterclass and from the name of the course itself, it covers everything na kakailanganin mo sa pag-operate ng pangarap ng coffee shop. And nandun nabanggit na nga ni Ivan yung financials, operational standards, business registrations, government incentives that you need to apply if you want to. And para sa akin, ang pinaka natandaan ko doon sa during our training is yung coffee culture sa Hmm. Pilipinas. So, what what is about the coffee culture in the Philippines? So, ayun. Ganun din naman ako. Lumaki ako ng hindi ko rin naman alam yung totoong lasa ng kape. So, paano ba natin mapapataas yung coffee culture sa Pilipinas? So, magagawa lang natin yon kung mas maraming local business owners na magtatayo ng coffee shop na talagang mag-o-offer ng tamang ah, coffee ingredients para sa gayon tayong mga Pilipino alam natin kung ano ba yung gusto nating kape bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Aside dun sa coffee culture is yung sources ng coffee na meron tayong masasarap na kape dito sa Pilipinas. It's just that um, meron tayong kakulangan pagdating sa pag-produce nito. So, kaya kinukulang tayo ng coffee Hmm. sa Pilipinas. So, Yung important learnings sa CM, number one, yung confidence. Pangalawa, standards sa paggawa ng kape, standards sa pag-operate ng machine. Pangatlo, yung may manual din kasi silang binibigay, overall manual. Sa totoo lang nakatulong sa shop namin yun. Yung HR manual, tapos yung cashiering manual, yung na-apply namin sa mga subordinates namin na para magawa nila yung tamang process sa una pa lang. tama. Then, pangapat, day to day, napapractice namin yung tinuro dun sa CEM yung tamang pagtimpla ng kape at yung attitude sa mga customers. I would say then na yung CEM would minimize and less your errors in operating the shop because na-anticipate na nung program kung ano yung pagdadaanan mo so that hindi ka na para
magkamali pa or antayin mo pang magkamali before mo ayusin yung isang bagay because the course itself, um, taught you kung ano yung dapat mong gawin kapag nandoon ka na. So, cost-wise, mas ano siya, mas Cost effective. cost effective Mas, siya kasi hindi ka na magkakamali sa ibang bagay na malalaman mo pa lang along the way kung hindi ka nag-aral ng course. So yun, cost efficient siya in the long run. So I'd recommend CEM for those coffee enthusiasts or coffee entrepreneurs that who wants to venture in coffee business.